May mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Ayun, matuto kayo sa amin, sabi ng mga apostol, huwag hihigit sa mga bagay na nangasusulat. Kaya po, kailangan yun lang natutunan, yung nakasulat. Para bang yung timbang lang, yung kailangang eksaktong timbang, yun lang ang kunin mo. Kung bawa, 1 kilo, 1,000 gramo. Ang 1 kilo, 1,000 gramo. Yung kasing kilo, ang ibig sabihin nun, 1,000. Kaya meron sa computer kilobytes 1,000 bytes. Yung kilometer, ang ibig sabihin nun, 1,000 meter. Kaya, pagka sinabing 1 kilo, kilogram, ibig sabihin, 1,000 gramo. Yun ang eksaktong 1 kilo. Kung ano yung nakasulat, yun ang eksaktong paraan ng kaligtasan. Pagka tinuruan ka sa relihiyon, o gumanap ka sa relihiyon ng higit sa nakasulat o kaya kulang sa nakasulat, hindi ka maliligtas. Kailangan para maligtas ka yung eksakto sa nakasulat. Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, huwag kang luluhod para makasunod ka sa Diyos, maligtas ka. Huwag mong gagawin yung sinabi niyang huwag. Pag sinabi naman niyang gawin mo naman. Halimbawa, ang sabi niya sa 6:1 ng Efeso, Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. yan, gagawin mo naman yan kung anak ka. Kung ikaw ay anak, gagawin mo yan. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. So yan ay gagawin ng mga anak para maligtas ang anak. Merong kasing gagawin, merong hindi gagawin. Merong do at saka merong don't. May utos at may pagbabawal. Yun ang kautusan, yun ang kabuuan. Pag yun ang ginawa mo, makakatiyak kang maliligtas ka, kapatid. In any circumstance, kahit sino pa ang maminta sa'yo, pag sinusunod mo yung nakasulat, kahit pasamain ka pa ng lahat ng tao, makakatiyak ka, maliligtas ka. Basta't ginaganap mo yung nakasulat na salita ng Diyos. Yun ang sagot sa tanong mo, kapatid na Catherine. Salamat po ng Diyos. Salamat. Puntahan muna natin ang fruits ko. Nandun po si kapatid na Don Capulong. Don, go ahead please. Ako, kapatid Daniel, dito naman po sa Frisco, Quezon City. Ang una pong magtatanong si kapatid na Rando Halina, isa pong Katoliko. Sige po, andin na po si kapatid na Elisa. Magandang gabi po yung lahat. Magandang gabi po. Yun lang itanong ko sa inyo. Ano ba ang tunay pangalan ng Panginoon? Iba-iba ng pangalan sa Ebanghelyo. Yun lang ang tanong ko sa iyo. Salamat. Alam mo, kapatid, maraming pangalan ng Diyos. Lahat ng pangalan niya, pag siya ang nagbigay, tunay yun. Kahit marami siyang pangalan, tunay lahat yun. Wala namang peki ron. Pero pagka ang nagbigay ng pangalan sa kanya, iba, tao na ang nagbigay, peki na yon. Gaya ng pangalang Jehovah. Ang nagbigay nun, tao. Inimbento lang ng mga tao yan. Alam yan ang saksi ni Jehovah. Sasabihin nila, yan daw ang original. Pero nasa libro nila yan, na inaamin ng mga saksi ni Jehovah na yung pangalan na yan, lumitaw lang noong 14 na siglo. Basahin natin sa kanilang libro, kapatid na Luz, yung nangangatwiran mula sa kasulatan. Opo, dito sa kanilang aklat ng saksi ni Jehovah na nangangatwiran mula sa kasulatan sa pahina 191.
Dahil dito ay binuo ng ilang makabago ang pangalang Jehova na hindi kilala ng mga sinauna, maging Hudyo o Kristiyano man. Yun, binuo raw ng ilang makabago, mga modern translator, yung mga nagsali ng Biblia, yun ang bumuo ng pangalang Jehova. Na yan palang pangalang Jehova, hindi kilala ng mga sinauna. Kahit mga Hudyo, kahit mga Kristiyano, hindi narinig yung pangalang Jehova. Bakit? Kailan ba lumitaw yan? Nandun din sa kanilang Biblia, sa libro nila kung kailan lumitaw yan. Pakibasa kapatid na Daniel yung New World Bible Translation Committee comments. While inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Ang liwanag, kahit na raw pala yung Jehova hindi masyadong tama, sabi ng mga saksi ni Jehova, yun na lang ang kanilang ginagamit kasi pamilyar na raw yun sa tao mula pa nung ika-14 na siglo. So 14 na daan taon lumitaw yung salitang Jehova. Ibig sabihin, 1,300 taon ng patay ang mga apostol bago na-imbento yung salitang Jehova. Ang nag-imbento niyan yung mga Masoretes. Yan ang isinasabi sa atin ng istorya. Yung mga Masoretes na nagsali ng Biblia, yun ang umimbento ng salitang Jehova. Kaya yung salitang Jehova, peki yan, di totoo yan. Saksi ni Jehova mismo umaamin dyan. Ang Biblia isinulat sa Hebreo. At yung Hebreong Biblia, paano magiging Jehova ang pangalan ng Diyos doon? Wala naman letter J sa Hebreo. Walang letter J sa Hebreo. Kaya imposibleng ang pangalan ng Diyos ay Jehovah. Mali yan. Panluloko sa kapwa-tao yan. Inaamin nila sa kanilang libro na yan ay binuulang ng ilang makabago. Kasi ang nakasulat sa Hebreo na pangalan ng Diyos ay 4 na letrang Hebreo na YHWH. Yod, He, Vav, He. Yan ang katumbas ng nakasulat sa Hebreo. Kung ilalagay natin sa English alphabet, YHWH yan. Yung YHWH na yan, ang ginawa ng mga nagsali ng Bibliang mga Masoretes, pinalitan yung YHWH ng JHVH. Kasi merong mga tao hindi nila mabigkas yung Y, hindi nila mabigkas yung ibang letra. Parang Kapampangan, di mabigkas yung H, inaalis nila yung H pagkakapampangan Ganon din naman yung Hapon, hindi mabigkas yung R, Saka. Hindi nila mabigkas yung R kaya Saka, mawala yung R. Ganon ang mga tao merong hindi mabigkas. Itong nagsali ng Biblia kasi hindi mabigkas, pinalitan ng letra. Itong Yod, He, Vav, He, pinalitan ng JHVH. Pagkatapos nilagyan dinagdagan nila ng E, O, at saka A. Kaya nabuo yung salitang Jehovah. Kaya yan po, imbento yan. Wala sa Bibliang original yan. Yan ay panluloko. Yan, pangalan na yan daw ng Diyos, imbento ng tao yan. Yan hindi tunay na pangalan niya ng Diyos. Pero ang pangalan ng Diyos sa Biblia marami. Yung Panginoon, pangalan niya yon. Basahin natin. Sa isang talata ng Amos, 9:6, kapatid na Daniel. Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. Yung salitang Panginoon na sa Tagalog ay Panginoon, sa English ay Lord, sa Grego ay Kurios, at sa Hebreo ay Adonai, pangalan ng Diyos yun.